Good morning po, sir. Kagawad, anong nangyari nung nakaraan? Mukhang nagkainitan. Ano ba ang naging proseso? Bali naman po na handle naman namin yun nung time na yun. Kasi nga, syempre, alam na, may mga alitan sila nung mga una pa. So, nagkaharap-harap sila nung oras na yun. Hindi naalis yung parang mga mainitang pagtatalo. Pero okay naman, may na-control naman dahil meron naman kaming mga bisitang mga Coast Guard doon. May Sila Coast po Guard yung doon. bali Opo. May nanghamon daw ng tagaan eh. Totoo ba yun? Hindi ko alam kung dumating doon sa part-time kasi maingay. Parang Maingay. pati yung mga kababaihan, parang sumisigaw, ganyan. Mainit talaga, no? Kagawad, no? Mga kaibigan, ang pinag-uusapan, meron silang pinitisyon, may nagpetisyon na tanggalin yung kasalukuyang presidente ng Fisher-Folk. Tama ba, Kagawad? Opo. Pero sir, naayos po namin yung doon kasi sabi ko nga sa kanila, yung concern namin is doon sa petition nila na patalsikin yung aming president. So bali doon sa mga usapin na pagdating doon sa mga paglalaot, ay kasi nga syempre yung lahat po ng katulad po sa pagdating sa mga batas na yan, hindi po nga namin masagot talaga na kung paano namin sila sagutin dahil mas po doon yung mga nakakaalam katulad ng mga nagpapa-implement po, yung mga nagpapatupad katulad po ng DNR. Oo. So nung time na yun sana, invited po namin yung aming paso, kaya lang dumating daw siya doon ng 12 o'clock. So siguro na mali yung oras na ibinigay sa kanya. Mali. Dapat 2 p.m. 12 o'clock po, nandoon na po talaga daw nung si Paso nung araw na yun sa venue na pagdadausan namin ng meeting. Oo. So, nung Okay. time na nag-chat po ako kay Paso na kung pwede po na ma-invite uli namin sila, dahil nga syempre medyo critical yung usapin, hindi po namin darating talaga doon sa point na doon na pagdating sa mga illegal at legal na paghahanap buhay, mahihirapan po kami doong sagutin yon. So, ang sagot naman ni Pamo dahil na nanggaling na nga siya doon at nakauwi na din po siya, parang nahiya na rin ako na ulit-ulitin siya. So, nag-umpisa po kami. Inumpisahan namin yung meeting ngayon. Sabi ko nga po, dahil ang concern natin ay doon sa pagpapatalsik ng presidente, yun lang muna po yung pag-usapan namin. Tama. So, napahapyawan din po yun nga, yung pagdating sa paglalaot. Ayun na nga, sabi ko doon, sundin natin yung bylaws doon na, yun nga, ang president is 2 years bago siya palitan. At kung magpipetisyon naman, dapat registered member ng association. Sabi ko lang din po doon, in-explain ko na lahat naman po tayo ay pwedeng maging nangingisda. At tulad ko, kung halimbawa man ako ay fish vendor, pwede rin akong tawagin na mangingisda dahil yun din po yung pinagkukunan ko ng pang araw-araw na Ngayon, pero hindi naman ako nag-member doon sa asosasyon. So, paano ako matatawag na registered member? So, ang sabi ko dito sa mga petitioner, hindi naman kayo lahat ay member ng asosasyon, kaya wala rin kayong rights na magpatalsik doon sa president. Yun, kailangan legit member, so, ngayon, nagkasundo naman na, ayun naman kay punong barangay, o sige, ganito na lang, magpa-member kayong lahat sa asosasyon. Okay naman po yung naging usapan na mag-member sila. Ayun, nagtanong na sila kung paano yung mga procedure, kung kailan yung kanilang mga monthly meeting, kung magkano po yung registered, kung magkano po yung membership fee, at saka kung magkano yung kanilang mga monthly dues. So, sa Bali, may follow-up meeting po sila sa June, hindi ko lang alam kung June 5 or June 3. So, doon po ulit maghaharap sila. Pero tingin ko naman, nagkasundo din po sila doon base din sa naging usapan namin doon sa... So, si Kagawad, Janet, si Pres Emily ay mananatiling presidente ng asosasyon? Opo. Okay. Kasi, simple lang naman yan eh. Susundin mo yung bylaws. Yun lang naman yun. Yung bylaws, yun yung Bible ng bawat organisasyon eh. Susunod ka lang doon, member ka na. Di ba? Opo. At saka kailangan din na, kumbaga, maging member din po sila doon. Baga, pitil up sila ng form, tapos magbabayad sila ng membership fee, susunod sila. Kung ano po yung mga napag-usapan doon. Ano daw ang dahilan kung bakit daw gusto nilang patalsikin si Pres Emily?
Ayun nga daw po, dun sa sinasabi nila na parang nahigpit, gano'n, nahigpit. Tapos siguro dun sa pagpapahuli nga sa mga illegalista. Gusto nilang patalsikin si Pres Emily kasi si Pres Emily ay isa doon sa nagpapausad ng tamang paghuli ng mga yamang dagat katulad ng swai, hipon, alimasag diyan sa Opo, lugar. Siguro po, ganun po. Oo, Pero, sir, doon kasi sa pag-uusap, parang nagkaroon po ng parang, syempre, yun nga po, concern and issue. So, yun Oo. nga yung sinasabi nila, nilalabi nga talaga ng mga mangingisda doon sa part na mga naguhulbot na hindi naman po nila kumbaga, ayun nga, nagkaroon sila ng debate. Ang sabi dito sa mga naguhulbot, sabi nila doon sa part naman ng mga may bukatot, naglalaot naman po sila nang hindi naman nila sinasagasaan yung bukatot. Halimbawa daw po, pag nakikita nila na may buya. Buya po yun. Ngayon, aminado naman yung isang naguhulbot na sabi niya, ito talaga, aminin ko na tinataas daw talaga nila yan. Ngayon, tinitingnan nila kung saan siya nakarumbo. Halimbawa po, kung ang rumbo nila ay naka-straight sa kanila, dito sila, kakanan sila, para lang hindi talaga nila masagasaan yung nagbubukatot. Yun naman po yung lahat ayun din po yung mga sinabi lahat ng mga naguhulbot, na kung nakikita naman nila daw po na may buya, ay umiiwas sila. So, kasi nga, kung nurumbuhin daw po nila yun, mapiperwisyo din yung mga lambat nila. Kumbaga, ayaw din lang sumabit doon at ayaw rin nila na napiperwisyo din po yung may bukatot. Pero ganun pa rin, hindi pa rin dapat payagan si hulbot kasi bawal yun, active gear eh. Ayun din naman po yung sabi namin na sa amin nga kapag sabi nga ginamitan ng makina is illegal. Ngayon sabi ko nga sa kanila, naalala ko na minsan na meeting kami with PASO na kung maglalaot kayo ng walang makina, yung dati lang, yung hilada, yung mano-mano. Mano-mano. Ay, okay naman po yun. Huwag lang gamitan ng makina kasi pag makina talagang mabilisan yun tapos mahirap mo nang kontrolin yun kasi sad-sad lahat yun eh. Damay lahat eh. Di ba? Pero still, kagawad, bawal pa rin si hulbot. Di ba? Opo, bawal nga po. Yun naman yung sinasabi namin na talagang bawal kasi napasok na siya doon sa pinagbabawal eh. Kasama na siya doon sa batas na kapag ginamitan mo ng makina at talagang bawal kahit pang... At saka nasa tayo, kagawad? Nasa protected area tayo. Protected area, di ba? So, bawal talaga yon. Ngayon, not unless itong BIPAR o itong PAMBI, baguhin nila. Sige, payagan nyo na yan. Active gear, may makina. Sige, Arya. Eh di, todas na yung Malampaya Sound lalo. Di ba? Pati yung ilalim. Sad-sad yan. Opo. Pati si Milya. Opo. Sa amin kasi, sir, ang hirap namin sagutin yung bagay na ganyan. Kaya sabi ko nga, dapat talaga, sa susunod na pagpupulong namin, mayroong mga concern agency na naandyan. Kasi sa amin kasi, hindi namin pwedeng, tapos katulad nung mayroon sa amin nagagalit dahil ang iniisip kung pumapanig kami doon sa kabila. Mayroon namang parang sasabihin, bias kami. Dahil siyempre kung nga ang batas, kahit ipaliwanag mo sa kanila, hindi po nila naiintindihan yon. Hindi talaga nila minsan po talaga ang tao, sarado po ang isip niyan, lalo pa pag pinaglalaban nila yung sa kanila. So kami po, ipit na ipit pagdating sa mga ganyan. Naintindihan natin yung side ng barangay, no. Pero kailangan natin ng pangil eh. Hindi natin pwedeng payagan not unless baguhin yan, no. O nga, ito pangkain-kain lang. Pero may lumalaban ng patas eh. Itong mga naguhulog nitong mga bukatot na ito o itong pamamaraan ng bubo, no? Tapos yung iba baklad, pumapatas eh. So kung may pumapatas, lumalaban ng parehas. Eh, kung lumalaban sila ng parehas, bakit ikaw ayaw mong lumaban ng parehas? Ganon yun eh. Di ba, kagawad?
Kasi nga po, yung sa explain nila doon pagdating sa hulbot, dahil syempre, kami kasi, katulad ko, hindi ako, kumbaga, nakasanayan ko nung panahon na hilada, dahil naalala ko, ganyan din yung hanap buhay ng mga magulang namin. So, itong panahon na mga di makina na po na yan, medyo hindi na po ako masyadong sa ganyang usapin. So, ang paniwanag nga po nila doon, pagdating sa hulbot, hindi naman daw sila masyadong hindi daw affected yung karagatan dahil katulad nung explain po nung isa. Ang sabi niya, hindi ba nila alam na ang mga basura dyan, lahat ng mga ay nakukuha nila. Kumbaga parang nagsilbing tagapaglinis parang nga sila ng karagatan Parang nakukuha ng kanilang mga lambat. Tapos tinatapon nila doon sa isang tabi. At na-explain din po sila na kung hulbot man, hindi daw po yun sagad sa ilalim. Kumbaga lutang siya. Hindi talaga katulad ng troll na nagagaladgad niya yung putik. Oo nga. Ganun pa man na nakakatulong doon pa rin tayo pupunta nga sa... Kasi inakda po yun Inakda po yun ng batas natin Inakda. Sila naman ang nagsabi noon. Pinagpapatupad lang naman yung mga implementing agency ng batas. Di ba? So, yun naman, talagang napatunayan na talagang bawal yun dahil may hinuli nga, di ba, na tatandaan mo yung magtatay dyan, kinasuhan pa yan dito sa puerto o kinasuhan ng, tapos lumabas yung mga warrant nila. So, ibig sabihin, nag-i-exist o lutang yung na ito, batas na ito, not unless baguhin yan. Di ba? Kasi ang batas ginawa para proteksyonan si Malampaya Malampaya Sound. Di ba? Anyway, kagawad, na doon sa ginawa natin noon sa Sangguniang Panlalawigan hearing, Committee on Agri, talagang pinagdebatihan na rin yan. Ang na lang dyan ngayon, yung implementation ng batas natin. Talagang hindi magkakaigig. Pag ipipilit mo yun sa'yo, Di ba? Pero nga nung nakaraan na dito nung meeting din namin with Paso, yung nga, kung sige kayo, kung basta yan, kami nagpapatupad dahil yan ay batas. Pero kung wala kayo, siguraduhin nyo lang na huwag kayong pahuhuli. Yun po yung talagang niya, di ba? Ganun na lang. Tama yun. Sige. Nagpapatupad lang, laot kayo, ipilit nyo sa inyo, basta't nagkahabulan dyan, di pasensya na lang. Ganun na lang siguro. Sige, magdadagdag pa ng tropa dyan. Galing na ako dito, tinawagan ko na si board member Jun Ortega, chairman ng Committee on Agriculture, magpapatawag siya ulit kasama itong mga implementing agency, Coast Guard or Maritime para palakasin na naman. Bahala na, kung talagang ayaw mo, wala tayong magagawa Kung talagang ipipilit mo yun sa'yo, gusto mo yan Di ba? Ganun talaga. Bahala na lang sa laot kung paano, kung magkakasalubungan. Di ba? Yung mga implementing agency, dito sa mga gusto nilang ipilit yung kanila. Kagawad. Opo. Sige. Tabuti, nandiyan kayo sa barangay din, Kagawad Janet Loreto para mamagitan. Thank you po, Kagawad Janet Loreto. Thank you, sir. Opo. Yan.